na mangaral. Mangaral at sabihin sa Hudyo at Hentil na si Jesus ang mabuting pastor na naparito upang iligtas sa mga tao sa kanilang kasalanan. Narinig ko ang inyong pinag-uusapan kanina. Ako'y tulad niyo rin noon. Nang una kong marinig ang tungkol kay Jesus, hindi ako interesado. Subalit ang kaibigan kong si Philip ay kinausap akong may kagalakan patungkol sa Panginoong Jesus. At ako'y nakinig. At ako'y naniwala na si Jesus ang siyang tanging bugtong na anak ng Diyos at siya'y aking tinanggap bilang tagapagligtas. At kung siya'y inyong tatanggapin, kayo'y maliligtas sa inyong mga kasalanan. Tamang sinabi niya, kaibigan. Salamat na lang. Pero hindi na bali. May mas mahalagang bagay kaming gagawin kaysa hayaan sabihin ng isang anak ng karpintero ang dapat kong gawin sa aking oras. Maligayang araw sa inyo. Walang oras si Davis para sa anumang bagay o sinumang tao na hindi makadaragdag sa kanyang karangalan. Ngunit marami siyang panahon sa layaw ng katawan. Ating pagmasdan si Davis at ang kanyang mga kapatid sa isang kasiyahan. Handa silang panoorin ng mga sundalo sa kanilang madugong gawain. Ano ang maglalaban ngayon, Davis? Grupo ng mga tumakas na alipin ang papatay ng mga sundalo. Tiyak na malaking kasiyahan ito. Lumakad na kayo. Sige, lumakad na kayo. Tayo na, mahal. Ginoong Davis, maaari bang makahingi ng tirang pagkain? Gutom na ako. Gutom ka pala. Bakit hindi ka magtrabaho para mabili mo ang sarili mong pagkain? Matutuwa ako kung kaya ko lamang. Ngunit ako'y napakahina na. Wala na akong magagawa kundi ang umupo rito at maghintay ng mga mumo. Pare-pareho kayong mga pulubi. Jonah, kumuha ka ng isang lumang tinapay sa kusina. Inuulit ko, lumang tinapay at ibigay mo rito sa matandang pulubing ito. Kakausapin ko ang aking kaibigan si Haring Herodes. Sasabihin kong ipagbawal ang mga pulubing kumakalat sa daan. Nata, nagpareserba ka ba ng magandang upuan para sa atin? Binigyan nila tayo ng magandang lugar. Doon sa lugar kung saan tinutusok ang mga puso ng mga alipin. Magaling, magaling. Tayo nang umuwi. Sana'y wala na ang gusgusing Lazarong yung pagbabalik natin doon sa may pintuan. Yung iba sa inyo'y umalis sa daan bago ko kayo ipahuli sa sundalo. Ah, ikaw, pulubi, narito ka pa pala. Wala ka bang mauuwian? Wala, Panginoon. Wala sa ngayon. Ngunit isang araw ay tatahan ako sa mansyon ng aking Panginoon. Kung ang tinutukoy mo ay ang aking kaibigang si Haring Herodes, hindi kanya hahayaang lumapit sa kanya. Hindi. Ang tinutukoy ko'y si Jesus. Si Jesus na taga Nazaret. Palagay mo kaya'y matutulungan kanya? Opo, natulungan na niya ako. At ako'y iniligtas na niya. Sa tingin ko, hindi ka ligtas. May sakit ka, gutom, at walang kaya para sa sarili. Nakikita mo lamang ang aking katawan. Ngunit nang tanggapin ko si Jesus bilang tagapagligtas, inalis niya ang lahat ng kasalanan. Binigyan niya ako ng kapayapaan at minarapat niya ako sa harapan ng Diyos. Bakit wala siyang ginagawa sa mahina at nabobulok mo ang katawan? Bibihisan niya ang bulok kong katawan. Kung ako'y mamatay, ako'y patutungo sa walang hanggang kapayapaan at katuwaan. Ako'y maluwalhating mananahan kasama niya magpakailanman. Nais mo ba siyang gawing sariling tagapagligtas at Panginoon? Pero katulad ng marami ngayon, si Davis ay walang panahon para sa tagapagligtas o Panginoon. Abala siya sa paghahanda ng isang malaking handaan na dadalawan ng mga dakilang tao sa lupaing yun. Dumarating na silang lahat. Ang tanyag na Poncio Pilato,
ang hari ng Syria, at ang kanyang asawa. Si Laxenius, isang mayamang negosyanteng taga Tyre, si Haring Herodes at Reynang Herodias, si Senador Habeto ng Roma, at siyempre naroon si Dives kasama ng kanyang paboritong babae, samantalang si Mrs. Dives ay nagmumukmok sa isang tabi. Ang pinunong saserdotes, si Caiaphas, ay dumalo rin para bumati kay Dives. Sandali lang mga kababaihan. Iwanan muna nyo. Pinasasalamatan kita sa napakalaking kaloob mo sa templo. Walang anuman. Ang pinag-uusapan ni Caiaphas at Dives ay patungkol kay Jesus, isang pagsang mapait sa Hudyong saserdote at mayamang Dives. Inaangkin pala niya na siya'y anak ng kataas-taasang Diyos, samantalang maraming nagsasabing ipapako siya. Masasabi ko sa iyo, Caiaphas, kung mapapaalis natin ang mga taong tulad ni Jesus dito sa lupaing ito, ito'y magiging mabuting tirahan. Salamat na muli sa iyong mabuting handog. Halina kayo mga babae. Pagmasdan mo lang sila. Pinunong Dives, Ano yon? ang puluping Lazaro'y patay na. Salamat naman. Dahil dumadating na mga bisita ko. Kukuha ba ng alipin para dalhin ang bangkay? Aba, siyempre. Namatay si Lazaro sa isang madilim na lugar. Ang hindi alam ni Dives, si Lazaro ay binisita ng mga tagalangit sa sandali ng kanyang kamatayan para dalhin siya sa kaluwalhatiang langit. Magbangon ka, anak. Malaya ka na ngayon. O anong saya ng araw na ito para kay Lazaro? At anong saya din ito sa inyo kung kayo'y handang humarap sa Diyos? Maligayang pagdating, Lazaro. Talagang hinihintay ka na. Dito'y hindi ka na magugutom, mauuhaw, o kaya'y mauupo sa malamig. Kung hindi sa walang hanggang buhay magpakailanman, at ang iyong tatamuhin ay ang pagpapala ng Panginoon. Ngunit mayroong kaligayahan sa lahat na inihanda ng Diyos. Mga awit 16:11 at ang sabi, sa kanyang kanang kamay ay may mga kasayahang magpakailanman. Maraming masasayang pangyayaring magaganap sa tabi ng ilog ng buhay. Lahat ay makakain ng tubig ng buhay. Anong awitan at kagalakan doon magpakailanman? Ngunit balikan natin ang pagdiriwang ng mayamang Dives. Sa kasalukuyan, ang pagtitipon ay nasa kalagitnaan. Tahimik! Tahimik mga kasama. Magbibigay galang ako sa ating hari, kay Haring Herodes. Inom tayo para kay Haring Herodes.
Hindi ako makahinga. Tatawag ako ng manggagamot. Ngunit huli na, wala nang magawang buting manggagamot para sa kanya. Patay na siya. Iyon ang huling pagdalo niya ng kasayahan. Masasaksihan lang ng mga taong huling palabas ni Dives doon sa kanyang kabaong. Mga kaibigan, malaking kawalan para sa atin na isang mabuting mamamayan ng ating bansang pumanaw, ang kaibigang Dives. Si Ginoong Dives ay isa kong matalik na kaibigan. Bagamat siya ay hindi matapat na dumadalo sa maraming serbisyo, pero matapat naman siya sa templo. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mabubuting handog, natitiyak kong maunawaan ng Diyos na siya ay isang abalang tao. At wala akong duda kung nasaan siya ngayon. Siya ay nasa langit at naghihintay sa ating lahat upang katagpuin doon. Ngunit nagkamali si Kaypas. Sabi ng Biblia, at sa Hades, si Dives ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y nahihirapan sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na habang ikaw ay buhay pa. Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay samantalang si Lazaro ay mga kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito at ikaw ay pinahihirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga ibig tumawid buhat dito patungo sa inyo hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula dyan patungo sa amin. Ama! Isugo mo si Lazaro sa lupa! Harap at patotoo sa aking asawa at mga kapatid upang hindi sila mapunta dito sa lugar ng pagdurusa! Nasa kanila si Moses at mga propeta. Bayaw sila'y pakinggan nila. Hindi, Amang Abraham. Kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay magsisisi. Kung hindi nila pinakikinggan si Moses at mga propeta, ay di mahihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Bakit nababahalang mayaman para sa kanyang mga kapatid upang mapaalalahanan tungkol sa impyerno? Dahil ba sa dakilang pagmamahal niya sa kanila? Sa wari ko hindi. Mayroong nasa isip niya na alam niya na kapag ang mga kapatid niya ay pumunta sa impyerno, ay susumbatan siya nila sa pagtungo nila doon at yun ay karagdagan sa kanyang paghihirap. Ngunit, humantong din sila sa impyerno. Sa pangkaraniwang istorya, ito ang wakas. Makakauwi na tayong lahat at kalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi sa walang hanggang kasaysayan tulad nito. Ang pangyayaring tulad nito ay magpapatuloy magpakailanpaman. Ang alab ng apoy ay magpakailanpaman. Ang pagturusa ay magpakailanpaman. Ang alaala noon ay magpakailanpaman. Ang pag-auhaw ay magpakailanpaman. Tignan natin si Dives pagkalipas ng 1,000 taon, siya ay nandun pa rin sa impyerno. Nakabig lang ako. Pero hindi. Nagmalaki ko. Lahat ng tinig ng mga yon ay bumabalik para ako'y usigin. Paging si Lazaro. Walang halaga ang aking katawan sapagkat ako'y tutungo pag ako'y namatay sa kapayapaan at kagalang. Ngunit ang kasaysayan ay hindi natatapos dito. Sa mga oras na ito na ika-20 siglo habang tayo nagtatamasa ng buhay na ito, ang mayaman ay nagdaranas na ng paghihirap sa 2,000 taon. Sa mga sandaling ito, ang kanyang paghihirap sa alab na iyon ay walang kahit na kaunting patig. Ang kanyang dilay utal at tuyo. Patuloy siyang nagbibintang at pinagbibintangan. Pero sa kabila nito ay mayroon siyang kinatatakutang kasama na ibang naroon. Ito ang pagharap nila sa dakilang puting luklukan ng paghahatol. Anong kahiyaan at hapis kung buksan at basahin ang kanilang mga ginawa? Maririnig nila ang mga salitang, lumayo kayong mga isinumpa sa walang hanggang nag-aalab na apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga kampon. Ako'y ipupuliin sa walang hanggang dagat-dagatang apoy! Nakita natin ang ilang kahindik-hindik na pangyayari sa impyerno na nilarawan pero sa salita o larawan ay hindi maisasaad ang lagim nito. Sa Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng